At sa sobrang excited ko nga guys, umuwi sa amin ay maaga palang inimpake ko na yung aking mga dadalahin. 20 pa nga lang ng February ay niready ko na ari guys at mahirap ka ako mag-prepare ng mga garni kapag sa mismong araw na. At ang araw nga ng alis namin guys dito sa Manila ay February 23 dahil papasok pa kami sa umaga. At dumating na nga guys yung araw mismo ng aming pag-alis at dahil sa sobrang excited ko ay talaga naman 3 taon na akong hindi nakaka-uwi sa amin. At hindi ko na nga pinakita sa inyo guys yung papunta sa PTEX dahil sobrang dami ng aming dala. At after ilang minuto nga guys ay nandito na kami sa PTEX terminal at kami kukuha na ng ticket. Nandiyan naman na rin aking mga dala guys at meron akong dalang maleta, bag sa likod at meron pang dalang lagay ng bigas sa kaliwang kamay. Pagkatapos nga namin kumuha ng ticket guys ay pinababa na kami at doon daw ang sakayan sa first floor. Kaya naman guys, samahan nyo kami sa aming trip to Mindoro. At talaga namang napakaganda na din sa PTEX at para nang ang airport. Paglabas nga namin ng gate ay nandito na agad yung bus na sasakyan namin papuntang Batangas Pier. Pagkatapos nga ng mahigit 2 oras at kalating biyahe namin ay nakarating na rin kami din sa Batangas Port. At dahil alas 12 na nga kami guys nakarating din sa Batangas Port ay pagpasok namin ay wala na nga masyadong tao sa loob at sa labas. Nauna na nga din pala yung kapatid kong dumating din sa Batangas Port at pinakuha na namin ng ticket kaya naman pagdating namin dito sa boarding area ay nakaredy na. At naghihintay na lamang kaming tawagin yung aming barkong sasakyan pa uwi ng Mindoro. At sa wakas guys, pagkalipas nga ng ilang minuto ay makakasakay na rin kami ng aming barko. At dito nga pala kami sasakay guys sa Montenegro. At malaking barko na nga guys yung sinakyan namin dahil ang biyahe din dito ay mahigit na sa mga 2 oras. Ano yung mga alalay ko na to ang babagan? Thank you po. Last call pre, last call. Sasakay na tayo. At pagkakit nga namin ng barko ay diretsyo na agad kami din sa taas at para kako ay makapagpahinga din at makakain kami. Pili na yan dyan. Lalay. Masunga talaga tayo para mga hindi sumasakay sa barko. Meron din tayong fried egg. Yampo, fried chicken. At sa wakas nga guys ay nakarating na rin kami dito sa Calapan Pier at nandito na nga pala kami at malapit na dumaong yung aming barko. Oh, ang ganda ng loob, may couch. At makalipas nga guys ang ilang minuto ay dumaong na yung barko at nagsibabaan na rin kami at pati yung ibang mga pasahero. At pagkalipas nga ng 2 oras guys na biyahe mula Calapan ay nandito na kami ngayon sa bayan ng Socorro at inaantay na lang namin yung aming sundo. At habang hinihintay nga namin yung magsusundo sa amin ay dumaan muna kami din sa 7-Eleven at kami nagkape muna at para na din matanggal yung aming antok. At fast forward nga tayo guys, dumating na yung aming sundo at malapit na nga din pala kami dito sa aming bahay. At pagdating nga namin ng bahay ay mga gising pa yung mga tao dito dahil nga nagluluto sila ng karne. Wala man lang mababa na. Uy, welcome to my hometown! Woo! Welcome to my hometown! Woo! Wala man lang nasa lubong. Ay, abaw. Woo! Ah. Bakit na rin? Ang bakit naman na rin sumalubong na rin sa akin? Kawabay na Diyos, bakit si Rene ay habang na ay lalo yatang nagwapo? Ang tanda na ng nanay Bakit ko. kayo ay saluban po? Ano ka? Hindi pa kami nakakamuhi. So, ang kay ng Diyos. Kita nyo na nga guys, ay gariniho talaga din sa amin kapag may bagong dating at pag nagsama-sama ang lahat ng mga anak ng nanay. At kaya nga din pala guys, napauwi kami din sa Mindoro ay may sakit nga ang aking tatay at kinabukasan ay ma-birthday nga siya.
At nagayos na nga din pala kami din sa labas ng terrace namin at nagpalobo na nga din pala kami ng mga balloons. Kako nga naman para maganda-ganda naman yung background ng birthday ng aking tatay. Kaya naman pinagtulungan na naming lahat para maikabit lamang ari din sa dingding.